Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, pag-usapan natin itong mga nare-receive natin na notification. Sobrang dami din naka-receive ng notification na to sa kanilang Facebook page or even sa profile account. Yung page has some issue or restricted yung kanilang profile. But again guys, depende ito kung ano yung mga pinost natin, kung ano yung mga ginagawa natin sa video natin, kaya nagkakaroon nito. So, isang content creator or sikat na content creator itong si Miss Brenda Midge, no, na nagkaroon ng page has some issue or parang may na-detect sa kanyang account. So, panoorin muna natin itong kanyang video and then mag-react lang tayo konti ano nga ba yung possible, no, mangyayari sa kanyang account kapag multiple yung kanilang nare-receive na ganitong notification. Hello sa inyong lahat. Ito po ay basahin niyo po to and ito po ay reminder po sa lahat ng mga content creators, lalo sa mga baguhan pa. Minsan lang ako magkaroon ng ganito pero nakakatakot. Dati, wala akong pakialam kasi post lang ako ng post, kung ano-ano. Pero syempre, delikado yung ganitong issue kasi lalong-lalo na sa atin na mga, syempre ito yung breadwinner ako, tapos ito yung source of income ko talaga, yung social media. And then, nakakabahala kasi nanganganib yung page dahil sa mga post na mga, sa akin naman, unintentional naman, it was really, hindi ko talaga minimin na gawin yon pero ito yung nagawa kong violation is yung nag-video ako tapos may nagkikiss sa likod ko na mga kasama ko tapos parang gumanon ako ng bola na parang papaluin ko siya ng bola. So, violation siya kasi parang nagpapakita ako ng pwedeng yung harmful yung dating niya, violation. Yung isa sa video na nabanggit ni Ma'am Brenda, no, yung harmful content or yung physical injury. So, nade-detect po yun ni Facebook, no. Pangkaraniwan, nag-create ako ng isang page, no, na about sa road range, yung mga traffic sa EDSA, yung mga ganyan. And then may mga vehicle na nagka-crash. So yun, isa yan guys, no, na malaki yung potential na magkaroon kayo ng violation or restricted account. Kasi nga guys, yung iba is ayaw makita ng mga ganong incident, no? And meron silang nakikita ng mga something na hindi nila kaya. So, once po na maraming comment and engagement ng mga possible reports or alam mo yon, kasi si Facebook hindi lang naman AI or yung machine yung nagde-detect ng violation natin. Depende din yan kung ano yung nature ng video. So, pag na-detect ni Facebook yan, biglang tumaas yung engagement, ano nga ba yung video na to? Ito ba ipasok sa partner, content, or community guidelines? And kung pasok yan, hindi kayo magkakaroon ng violation. Pero kung ganun yung ma-detect ng Facebook, possible, malaki yung chance na ma-remove yung video, yung specific video, or magkaroon kayo ng restricted account or restricted monetization. Siya, yung violating others, yung mapapanakit, parang threat na threat yung tao. Yan. So, bawal siya. So, yung mga actions na yan, bawal yung mga ganyan. About naman sa nagsasabunutan, nagsasampalan, bugbugan, depende sa content kasi iba naman mga palabas, mga movie, teleserye, di ba nakikita natin, meron din mga halikan, may mga, depende talaga sa pag na-detect kayo ni Meta or ng robot or kung ano mang mag-detect sa inyo. Kasi di ba may iba naman, harassment naman yung mga tag nito, mga hindi naman maganda yung pinapakita, yung mga naglapan na, yung mga grabe na talaga yung pinapakita, may mga tag nito, nudity na talaga, pero hindi na detect. Pero yung sa akin, dati nawakan na yung dibdib ko, na-violate na kaagad, parang siya, against community standard din. May iba naman yung parang may hawak akong kutsilyo, na ban din, violation din siya kasi hindi maganda. Tapos meron naman yung nag-post ako, nakita yung swimsuit lang naman, lagi na, ang dami naman, mga Miss Universe nga, mga pageant nga, mga naka-swimsuit, pero yung iba naman, nag-swimsuit ako, na ban din siya. Meron din yung word na English at saka Tagalog yung Bisaya, medyo hindi masyadong pero yung word na yaw. Yes. Guys, hindi lang sa video, no? Pati din po sa mga word or captions na nilalagay natin sa ating
video. Ayan, yung word na narinig nyo kanina is possible talaga based sa experience and sa mga reports na nare-receive ko, meron talaga siyang violation. So, incitement, harassment, yung mga ganyan, sexual violations, yan, possible yan. Guys, malaking chance niyan na automatic magkakaroon kayo ng profile has some issue or talagang i-disable yung mismong video. And sa iba kasi din, kapag na mas report or mas reporting, automatic pati yung yung mismong page or yung profile is talagang tinitake down ni Facebook. So, depende pa rin. Yung may iba talagang nagpa-flood reporting na tinatawag. So, automatic yun guys, mawawala yung page or yung profile. Ano na word, yung Y, mga Bisaya dyan, yung pag pinost mo yan, bawal din. Tapos yung mga mura na caption, bawal din. Tama. Ang daming bawal, kaya guys, ingatan natin yung Facebook page natin kasi pag na-detect yan, naswertihan kayo, magkakaroon ng issue. Tapos ang epekto nito is, sa akin kasi parang posible siya na mawala, ma-restrict siya. Parang sa May 6 ang nilagay eh. So, nanganib siya lalo pag sunod-sunod na violation. Tapos, ang nakalagay pa sa akin is yung recommendation na page recommendation, hindi na siya nare-recommend. Yeah. Meron siya mga certain days or Yung term naman na page recommendation, yung video natin is nakikita ng wider audience or visible siya sa wider audience or sa mga followers nyo. Kapag po naging page not recommendable na siya or nagkaroon ng restriction, yung post nyo, pansin nyo, kapag upload nyo pa lang before, sobrang dahil kagad reactions or share. Nung nagkaroon na kayo ng page, has some issue or violation, bumababa na siya. Hindi na siya katulad nung dati. Ibig sabihin guys, kahit sobrang daan yung followers, nililimit na ni Facebook yung visibility or maging visible yung video na yon sa wider audience. Kapag bumababa sa loob ng, may ano kasi yun may metrics eh. Kung ganun yung bumaba siya bigla, hindi na siya i-recommenda sa iba. So, ganun yung pagbagsak ng distribution ng isang video natin kapag tayo is paulit-ulit nagkakaroon ng violations or paglabag sa community standard. So, tama po yung sinabi ni Ma'am Brenda, no? Marami siyang na-receive ng mga previous na violation. Pero, pansin ko naman, sa page niya ngayon is meron naman siyang ads. So, possible wala naman siyang mabigat na violation. Although ako din, meron din akong profile has some issue. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero, naman ako, monetized naman ako. So, mamaya, pakita ko sa inyo yung mga reason kung bakit yung iba meron and then yung iba restricted. months or weeks or basta na hindi siya marirecommend, hindi na visible yung page mo sa ibang wall, hindi na nakikita. So, bumababa na, bumabagsak. So, nakakalungkot man, pero at least this is a reminder din na talaga ingatan talaga natin yung mga pinopost natin kasi pag na-detect yan ni Meta, violation talaga. So, nakakalungkot pero it's a lesson talaga. So, whatever happened to my account until May 6 daw, pwede siya mawala. Pero, hindi ko alam, nag-email na ako tapos nag-request na ako ng review. Sana maging okay pero yun. Kaya sa mga content creator dyan, ang daming risk talaga na pwedeng ang daming mga situation na pwede i-consider and we need to be ingat-ingat na lang and I hope this serves as a lesson na reminder na dapat huwag tayo padalas-dalos sa pinopost natin, isipin din natin na bawal. Yan, kagaya ng mga sugal na yan sa akin. Yeah. Best ako nagpa-games like, yan, guys, ito pa, sa mga big content creator or sa mga talagang sikat na content creator na nagpo-promote ng mga link sa sugal or naglalagay ng clip sa kanilang video. Ang nakikita ko yung mostly, sa ibang content creator, yung mga sikat, meron silang clip ng portion ng promoting ng sugal dun sa huli. Yun yung nila. Sobrang konti ng clip na yon. Kaya talaga yung Facebook hindi talaga ma-detect sa video. Pero ito ang possible na mangyari. Meron din ako nakita na naglalagay sila ng link sa kanilang comment section ng link ng sugal.
doon sa kanilang comment section. And malaki din yung risk niyan, guys, no? Sayang kung magiging madedemonetize yung mga Facebook ng mga ganitong kalalaking followers. Sayang. Pero again, alam naman natin, 'di ba, malalaki talaga yung bigayan diyan sa sa promoting ng mga sugal. So, ingat na lang po sa pagpo-post and iwasan na din natin kung maaari, lalong-lalo na, 'di ba? Yun. Ako, nagkaroon ako ng restricted monetization sa link lang na sinare ko sa aking comment section. So mula noon, hindi ko na inuulit. Ang nilalagay ko na lang na link yung sa YouTube or sa Facebook. So yun. But again, ayaw pa din ni Facebook or no other social media platform na maglagay tayo ng link ng ibang platform. So sample, kay Facebook, maglalagay ako doon ng YouTube link sa may caption. So, bawal siya. Bababa pa rin yung distribution. So, ay ni Facebook, ipalipat yung mga viewers sa other social media platform. So, parang peak engagement or something na promoting yung links or other platform dun sa platform nila. So, parang ganon. So, di ba? So, ayun. So, konti na. Tapusin natin video. Ganito, churva. Tapos, what's in a box challenge. Tapos, may parapol ako. Ilang beses ako na-ban yan ng 72 hours. Minsan 36 hours, minsan 1 week. Pero yung iba hindi naman na-detect. Kahit live selling, pinagbabawalan ako kasi hindi magandang engagement na mine, up, ganun. Bakit yung iba hindi nababan? So, may mga ganun talaga na suswertuhan. Siguro sa laki ng market ko kasi dahil sa followers siguro. Pero may iba naman mataasin yung followers. Pero, ayun, ingatan na lang natin. Sa akin, sana, I'm praying na sana hindi mawala yung account ko kasi parang, parang candidate siya for restriction or mawala yung account. So, sana hindi talaga mangyari, guys. So, lesson learned talaga sa atin at sana sa nanonood nito, mag-aral din sa iba na may mga bawal talaga. Yung mga, kahit ako, nag-post ako dati, na sabi ko, caption ko is, ready na, fresh na, mga mukhang palaka, magpesta na kami. Ban kasi yung word na palaka, bawal. Yung mga ganon, yung mga caption. Pinapalitan natin yan ng mga letters kasi bawal na bawal kasi parang siya, violation pa rin siya. Yung ko ba, pero at least sana ma-aware kayo. So yun lang, I hope hindi mawala yung page ko. Okay. Guys, follow natin to si Ma'am Brenda Mage, no? Meron siyang over 4 million followers and yung mga social media channel niya. Guys, ginawan lang natin ng konting reaction video nga. Dahil nga, guys, no? Dahil posible rin mangyari ito dito sa ating mga account. So, may ads lang. Skip lang muna natin. Ayan. So, ano nga ba yung dapat natin gawin or maintindihan bago tayo mag-post ng mga content sa ating social media platform? Hindi lang dito kay Facebook. So, punta muna tayo dito sa ating Chrome. Actually, na siya. Chinek ko na siya kanina, no? So, ito yung dapat nating malaman. Ayan. Click lang natin tong link. Ayan. Nagkakaroon tayo ng Facebook has some issue or violation. Dahil nga, sa community standard, number 1, recent community standard. So, marami to na kailangan nyong maintindihan. Hindi naman kailangan natin i-memorize, pero kailangan maging aware tayo. Content shared by your page that's been rated by third-party fact checker. Yung mga false news, ayan. So, possible magkaroon ng restriction. Number 3, intellectual property rights violation. Yung paggamit natin ng mga content ng iba or basta posting lang tayo, kuha lang tayo ng video, pupost lang natin na walang meaningful enhancement or something editing or reactions. Ganon. Content shared by page that been identified as clickbait. Ayan. So, etong clickbait, guys, yung isang example ng clickbait, yung video mo ay sample, may pinoportray siya na something. Tapos yung caption mo, hindi siya related. 'Di ba? So sample, pag pinanood mo to, mananalo ka ng 1 million. Yung mga ganong clickbait. So possible, magkakaroon pa rin siya ng low distribution ng video or pinaka-worst, violation. Violating for sharing too much content from other sources. So ayun nga yun, guys, no? So huwag kayong mag-share ng mga content from other platform, yung katulad Facebook, ng YouTube, ng TikTok. So yan, magkakaroon tayo
ng violation. Content shared by page that isn't eligible for suggestion. Yung mga video nga na labag sa community standard. So, paano natin makikita yung violation sa ating video? So, mamaya, pakita ko sa inyo. So, ang magagawa lang natin guys dito is pwede tayong mag-appeal. But again guys, no, it takes months, yung pinakamatagal, bago siya mawala or bago siya i-review ni Facebook. So, punta na tayo dito sa ating Facebook. Pakita ko lang sa inyo kung paano nga ba makikita yung violation. Punta kayo sa inyong page or profile. I-click nyo yung tatlong bilog na yun sa may gilid. Click nyo tong profile status. Makikita nyo yung page ko. Meron din, profile has some issue. So, matagal na din to. Noong February 16, 2024 pa ito. And then, yung pinaka-recent ko guys, nung December 26, 2024. So, etong February 16, ito guys yung groups. Nagkakaroon din po ng violation. Affected din yung main profile sa groups. Kung meron kayong groups. Ang groups na to, kung natatandaan ko, PayPal, yung ano niya, yung pangalan ng groups. So, ni-claim ni PayPal yung pangalan niya na groups. So, yun, yung paggamit natin ng mga trademark is bawal. So, ayan, nagkaroon ako ng ganyan. And then, ito namang copyright. So, ano naman ako dito, aware naman ako dito talaga. Hindi ko masyado nilagyan ng meaningful enhancement. Kumuha ako ng piece of content, no, na ginawan ko lang siya ng auto caption and then nilagyan ko lang siya ng voice over. So, yun. So, kumbaga, bumagsak yung meaningful enhancement. Hindi siya masyadong pasok sa standard niya. So, ngayon, ang nag-claim nito, ayan, pwede ko mag-submit ng appeal. Ang nag-claim ng video is si Gadget. Ayan. So, basahin nyo na lang. So, yun. May violation. So, ang gawin nyo, guys, para yung iba, ito ginagawa, pero sa akin, hindi pa natatanggal, baka sa inyo mag-work. Ang gawin nyo, profile, i-check nyo to, profile status, and then, screenshot nyo to, itong part na to, copy, and then, pupunta tayo dito sa report a problem. Punta lang tayo, guys, dito sa may setting. Ayan, click natin, setting, tapos, ito, help and support, report a problem. So, ngayon, mag-ano tayo guys, magsisend tayo ng report na dapat mawala yung ano natin, yung notification na kulay yellow. Kasi matagal na siya, dapat wala na dun sa ano natin yun. Sa wall. So, yan. So, continue lang natin. I-shake nyo lang daw yung phone nyo. So, ayan. Shake lang natin. Pag ayaw ng ganito, guys, pwede naman sa alam ko meron pa tong ibang tool eh. Continue to report a problem. Meron pa tong other tool gamit lang kayo ng desktop or laptop. Or pwede nyo i-mobile view yung inyong Facebook sa Chrome. So, creating a report. Wait lang natin, guys, no? Ayan. So, guys, maging maingat tayo sa pag-upload. Lalong-lalo na nga, guys, yung pag-share ng mga video or content sa ating Facebook na labag sa community standard. So, marami yun, guys, eh. Hindi ko lang masabi lahat, pero yung mga diniscuss kanina ni Ma'am Brenda, no, yun yung mga isang factor talaga kung bakit bumababa yung distribution. Pati yung ating visibility, yung profile, ayan, bumababa. And then, ganito, no, meron pa akong isang scenario, no, yung isa kong page is marami siyang admin. Kapag pala nagkaroon ng violation yung isang page, tas yung admin is connected doon, pati yung mga admin possible, magkakaroon din ng violation. So, hindi lang isang admin yung original. Pati yung mga connected admins pwede magkaroon ng violation. So, yan. Reporting lang tayo. Kapag ganitong loading pa rin siya, guys, no, I suggest i-update nyo yung app nyo or kahit try nyo na lang mamaya. So, ang gawin nyo na lang, ipasan na lang natin yung appeal. Gumawa na ako ng appeal form, ilalagay ko dyan sa may description. I-refresh ko lang, guys, yung mga naka-open. Buksan ko na lang ulit. Ayan, bumabagal ang ating internet. Report a problem. Continue to a report. Ayan. Wait lang natin. Kapag ayaw dito, pwede kayo mag-open ng inyong Facebook account saan ba?
sa ano, sa Chrome. Ayan. So kung ayaw dito, try natin guys dito sa browser. Sa browser, hanap lang tayo ng browser dito. Ayan, fb.com. Buksan lang natin. Ayan, wait lang natin guys. Mabagal lang ating internet. Ayan, so punta lang tayo dito. Click nyo sa may gilid. Help and support. Report a problem. Ayan siya. So, ayan. Something went wrong. Ayan, click natin to. Include natin sa report. So, dito, ang lalagay ko, profile. Alam ko may profile dito eh. Choose. Ayan, profile. And then guys, gumawa na ako ng details na isa-send nyo kay Facebook. So, punta lang ako dito sa notepad. Ito, ginawa ko na to kanina. Ilalagay ko na lang dyan sa may description or sa may comment section para magamit nyo din as appeal form or as a request copy. And then, lalagay nyo lang dito. And then, katulad ng sinabi ko kanina, yung screenshot, ipapasa nyo dito sa huli. Ayan, wait nyo lang guys. Ito yung screenshot. Ayan, kapag okay na guys, pwede nyo na isubmit yan. So, ito nga pala yung ginawa kong appeal form. Parang ano lang to explanation na nagkaroon kayo ng ganitong notification, profile has some issue, and ano ba yung masasuggest ni Facebook para ma-remove na yon, 'di ba? So, basahin nyo na lang to guys. Medyo mahaba ito. And then kapag okay na, click nyo lang guys. Click submit. Ayan. So, wait nyo lang. Kapag okay na guys, mag-i-email sa'yo si Facebook or may marireceive kayo notification about dun sa nireport nyo na problem. Or eventually guys, pwede nyo na rin i-check yung notification dito sa inyong profile. Ayan. Ayan o. Yung profile has some issues sa may itaas. So, yun guys. For the meantime, hanggang dito muna yung video natin. And guys, mag-ingat po tayong lahat sa pagpo-post kasi nga, ayun, ano ngayon, sobrang dami ngayon na nakaka-encounter ng restrictions, violation, and monetization disabled. So, sayang ang ating kita, lalong-lalo na kung ito yung pinagkukuha na natin ng source of income, no? And I suggest, kung bukod dito sa monetization, pwede kayo mag-offer ng other services, products, gamit ang inyong social media channel. But again, be careful, dapat follow pa din natin yung partner, content, and yung community standard policy. Maraming